Tapos na ang laban, nirelease na ni Apple yung MacBook Neo na nagkakos lang ng $599. If ko-convert natin yan sa PHP or sa Philippine Peso is 35,000 lang. Pero I highly doubt na 35 yan kapag i-convert dito kasi pag dumating yan nasa around 40k na yan. Pero goods na, isipin mo naka-MacBook ka, 40k lang, brand new, tapos 2026 version. Pero alam nyo ba na may twist yan, may twist yan. Anong kinompromise ni Apple para ma-achieve yung ganyang price? Boom! Yan, gumamit sila ng iPhone 16 Pro Max na processor. Isipin mo, processor ng iPhone A18 Pro, ilalagay nila sa MacBook. Like, what? Pero alam nyo ba guys, kung nakikita nyo yung mga Geekbench score na yan, nasa 1,500, 1,800, 2,200. Ayun o, Ryzen 7 na yan, 2,200 lang. At kung i-compare natin sa processor ng iPhone 16 Pro Max is 3,400 yung single core. Kaya yung task na yun is maning-mani niya lang pag-open ng apps. Kung i-compare natin sa older generation na M series which is yung Apple M1 Silicon, 1,700 lang yung single score and 6,900 yung multi-core performance. Dito is 3,400 na sa iPhone. Sa cellphone lang yan. Tapos kiniklaim na rin nga pala nila dito na up to 16 hours daw yung tinatagal ng battery life niya. Yung display nga pala na to is IPS LCD lang siya. Sinasabi lang nila Liquid Retina pero IPS yan, hindi yan AMOLED or OLED. And yung max brightness is okay na din, 500 nits. And as usual, makonti lang yung ports. Meron tayo dito isang USB-C, USB-C, tapos headphone jack. And yung babayaran na 599 or 35,000 to 40,000 pesos is 256 gig lang. Isipin mo yun, nasa era na tayo ng AI 2026 na pero 256 pa rin yung base storage. Like, what? Pero honestly, para sa price niya is okay na to. Hindi na siya yung laptop na bzzing! Yung maingay yung fan. Yung mga Windows na laptop ko kasi dati maingay yung fan eh. Pero simula nung nagka-MacBook na ako, wala nang fan kasi MacBook Air walang fan yun. So yan guys, yun lang update natin ngayon.